Guo Waping. Posibleng yan daw ang tunay na pangalan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Base yan sa lumutang na Chinese passport na may mukhang kahawig ng alkalde at kaapelyedo pa niya. At ito ang magdadala sa kanya sa malimig na rehas. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Isang dokumento ang inilabas ni Senator Win Gatchalian na magpapatunay daw sa totoong pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Special Inventors Resident Visa application ng pamilya ni Guo na nakuha ng senador mula sa Board of Investment at sa Bureau of Immigration. Makikita ang passport at isang ID picture na kahawig ni Mayor Alice Guo. Ayon kay Senator Win Gatchalian, posibleng Guo Waping ang totoong pangalan ng alkalde base sa dokumento. Ang nakalagay na birthday sa passport ay August 31, 1990 pero ang nakasaad sa inilabas na birth certificate ng alkalde noon ay July 12, 1986. Ayon pa kay Senator Win Gatchalian, pumasok sa Pilipinas noong January 12, 2003 ang nooy 13 years old pa lamang na si Guo Waping pero sa China siya ipinanganak. Base rin sa naturang visa application, ang nakarehistrong ina ni Guo Waping ay si Wen Yilin. Si Wen Yilin ang itinuturong ina ni Mayor Alice Guo. Pero nauna nang itinanggi ito ng alkalde. Mariin namang iginiit ng kampo ng alkalde na hindi umano si Mayor Alice Guo ang nasa dokumentong inilabas ni Senator Win Gatchalian. Oh, hindi naman siya yun eh. Ang daming Guo Waping eh. Ilan ba yung Guo Waping? Ilan yun? Ilan ba yun? Ang daming Guo Waping tsaka hindi siya yun. Samantala nagpadala na ng sulat si Mayor Alice Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado kay Executive Secretary Lucas Bersami na siya ring chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Base sa sulat, hiniling ni Mayor Alice Guo na bigyan siya ng isang masusi at patas na investigasyon. Nakakasira na raw sa kanyang reputasyon ang mga walang basihang paratang. Nakakaapekto na rin raw ito sa paglilingkod niya bilang alkalde. Hindi raw totoong itinayo ang Baufulan Development Incorporated para sa money laundering at pagpapatayo ng Pogo Hub. Rehistrado raw ito at itinayo ng naaayon sa batas. Pero hindi na raw siya konektado sa Baofu bago pa man raw siya nahalal noong 2002. Giit pa ni Guo, wala raw siyang kahit na anong kinalaman sa mga iligal na aktibidad sa naturang compound. Nakatakda ng sampahan ng non-bailable cases ng PAOC si Mayor Alice Guo at kung ito raw ay mapapatunayan, rehas umano ang kahihinatnan ng naturang alkalde. Samantala muling binalikan ng mga netizen sa mga lumang video ng yumaong si Percy Lapid bago pa man kasi pinatumba ang kilalang radio broadcaster na si Percy Lapid ay naibulgar na nito sa sambayan ng Pilipino ang tunay na nagmamay-ari sa mga Pogo Hub, partikular na sa Porac, Pampanga, kabilang na ang mga umano'y nasa likod dito na nagsilbing protektor ng nasabing Pogo na mismong kawani pa ng gobyerno. Panuurin. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Pagdating kay Sara Duterte, winarningan natin. Mga kaibigan, paano? Nandun na yung pala ang pinaka-importante ngayon sa kanila. Tandaan nyo ang pinaka-importante ngayon sa kanila, Sara Duterte. Ano sabi natin nung una? Magdadala yan ng malaking problema dito sa Pilipinas. Yung krimen dito nila gagawin sa Pilipinas. At kung ano-anong panukala ngayon ang sinasabi nitong mga taong ito. Halimbawa, yun daw mga nasagip nila di umano na mga dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo na binihag o kinidnap nitong mga walangya na sinasabing may kinalaman sa Pogo ni Michael Yang, yung economic advisor ni Digongyo. Mga kaibigan, yung pala ang ayon sa investigasyon ng pulisya, ito palang mga nagtatrabahong inchik diyan sa mga Pogo, mga kaibigan, kapag ka nagpasya na sila'y lilipat na ng ibang trabaho, pagtatrabahuan. Ang ginagawa po, kinikidnap yan. O kaya,
ay pinupuntahan yung pamilya sa China, papupuntahan nila para takutin at para pagbayarin. Pinatutubos pag kinidnap dito yung nagtatrabaho sa Pogo na gusto nang lumipat, gusto nang lumayas kay Michael Yang, kikidnapin at ipatutubos. Yan ang natuklasan dito sa Pogo. Yung mga nasagip daw dyan sa Cavite. Merong kinalaman sa Pogo ni Michael Yang sa Cavite. Alam niyo, may nagsabi sa akin hindi pa lumalabas itong balitang ito. Yan anyang si Michael Yang, merong mga dami yan na Pilipino na walang ginawa kung hindi bumili ng lupa. At maraming malalaking lupa sa Cavite o property ang nabili niyan para hindi matuntun yung pera. Pagkatapos, pag nabili na, ipabebenta para malabahan yung pera. Para hindi na matunton na ito ay galing sa droga, galing sa kawalangyaan, mga kaibigan. Ano po? Yan ang sabi ng isang Philippine Offshore Gaming Operator na merong kinalaman kay o nag-uugnay kay Michael Yang, itong dating economic advisor ni Digongyo, ang involved, sangkot sa sunod-sunod na kidnapping incidents. Ang nagsalita po dito ay si Colonel Rodolfo Castil. Ang anti-kidnapping group chief o hepe ng anti-kidnapping group ng PNP, Colonel Rodolfo Castil Jr. Sinabi niya na itong Cavite-based o nakabase sa Cabiting Shonway Technology Company Limited, ang umano ay may kaugnayan sa 5 kidnapping incidents mula January hanggang September 2022. Itong taon lang ito. At sinabi niya na ang pulis o yung 5 nasagip ng pulis ay meron ding kaugnayan sa LY Ground Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Nang marinig nila yung tungkol sa mga pagka nabalitaan nila na yung kanilang mga empleyado ay nagpaplanong lumipat ng trabaho, ay kanilang ikukulong. Pagkatapos hihinga nila ito ng malaking halaga na ibinabayad sa kanila o sinisingil doon sa pamilya. Di parang yun, ransom, hindi ba? Pinara-ransom nila sa mga pamilya. Siyempre, may mga tauhan sila sa China, tagaroon sila Sindikato itong mga ito Sinabi nito si Castil na ang Pogo ay tinatakot din ng kanilang mga trabahador at ang kanilang pamilya sa China. Pag sila ay nakitang o nalamang tumanggap na sa alok ng ibang kumpanya na mas maganda ang alok sa kanila. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kinumpirma na itong mga nabanggit na kumpanya na binanggit ni Castil ay lisensyado na mag-operate ng Pogo dito sa Pilipinas.
Si Dayan Erica Hogno, PAGCOR Assistant Vice President, ay nagsabi na kakansilahin daw nila ang mga lisensya ng mga kumpanyang ito. Kahit na kinumpirma niya na kay Senator Po na ang Pogo ay nakatutulong nakapagdagdag ng 6 na bilyong piso sa ekonomiya daw ng Pilipinas. Mga kaibigan. Mga gago pala kayo Diyan sa PAGCOR Kundi kayo hayop at kalahati din dyan. Ang kumita dyan, yan sina Andrea Domingo. Balita ko sa abroad dinideposito pera niyan Yung mga hatag sa kanya, mga kaibigan. Kung kailan nabistong itong mga ito ay criminal syndicate pala ito na Pogo and at the same time criminal syndicate ito at saka nyo kakansilahin dahil marami nang napinsala. Hindi ba baliktad? Mga kaibigan, hindi ho ba dapat sa simula pa lang bago sila maglisensya ay iniimbestigahan na nila kung sino itong mga kanilang bibigyan ng lisensya. Dapat bago sila mabigyan ng lisensya, nasisiguro mo na ito ay hindi gumagawa ng mga criminal activities. Alam nyo, delikado yan sa ekonomiya natin. Yung mga nangyayaring yan at yung presence ng Pogo dito sa Pilipinas at dahil sa mga nadidiscovering krimen. Ang mapipinsala po niyan ay ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Matatakot po yung mga legitimate o lehitimong business investors na mamuhunan dito sa Pilipinas dahil baka isang araw sila na mabiktima niyan. Kung ikaw investor, hindi ka mamumuhunan sa isang bansa na masama ang peace and order. Hindi ba? Bakit ka mamumuhunan sa isang bansa na mapanganib ang peace and order, mga kaibigan? Hindi ka mamumuhunan. Ang masama pa niyan, baka sila pa mabiktima niyan. Kaya delikado yan Mga kaibigan, yung Pogo na yan Dapat palayasin lahat dito yan Kamukha ng ginawa sa Cambodia. Nung mahalata nila na puro kriminal ito, ang ginawa ng Cambodia ay tinapos lang yung permit na ibinigay sa mga Pogo operators sa kanilang bansa. At nung matapos na ay hindi na sila nag-issue ng renewal o ng bagong lisensya. Kaya napilitan ang mga Pogo na lisanin yung kanilang bansa. Dapat ganun din ang gawin dito. Matagal na nating ipinananawagan yan. Ito naman mga hinayupak na Pilipino rito, nasilaw sa pera ng Pogo. Ang daming pininsala niya ng mga kababayan nating nangungupahan. Sipin mo, alimbawa, ang upa mo, 10,000. Dumating yung incheck. Meron ba bakante? Wala merong upa Magkano upa? Magkano bayad nila? 10,000 yan, isang buwan. Maliit na kwarto. Sa Makati, di ba? Yan yung unang dinenounce yan. Ang unang nag-denounce niyan at na-alarma dyan, yung mayor dyan, si Abby Binay. Dinenounce niya yan several years ago. Pagkatapos na may mga krimen na mangyari at merong mga dumaing sa kanila na mga mamamayan sa Makati. Merong nagtatrabaho sa Makati pero malayo ang inuuwian kaya ang ginagawa, umuupa ng pansamantala nilang matutuluyan sa Makati o mga residente ng Makati
Marami din. Pinalayas na lang sa kanilang mga inuupahan. Dahil pag dumating yung check, magkano uupa dyan? Nakatira dyan. 10,000, 20,000, ganyan. 25,000. Ikaw palayas na yan. Ako bayad 3 doble. Na leche na. Ang mangyari, nagtaasan ngayon ng presyo. Kaya sabi ko sa inyo, nung lumindol, merong isang beses lumindol mga 2-3 years ago Dumadaan kami dyan mula Macapagal Avenue, papuntang Rojas Boulevard. Mga kaibigan, Macapagal, mahaba yan, di ba? Kumanang kami ng EDSA. Tapos kumaliwa kami ng Rojas Boulevard. Magmula yan doon sa Marina, mga kaibigan. Lumindol nasa sasakyan kami. Nagtaka ako, bakit ang daming tao sa karsada? Nasa gitna ng island at saka nasa gilid ng bangketa. Magkabila, bangketa sa kaliwa, bangketa sa kanan. Both directions, mga kaibigan. At yung gitna ng island, lintik po, ang dami ng inchik. Magmula dun sa Marina hanggang kahabaan ng Rojas Boulevard, lahat ng dinaanan namin, mga inchik na naglabasan sa building. Dahil lahat pala ng building na yan, ang laman yan, puro pogo. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Ganyan sila karami dito. At sinabi na sa mga pangyayari na karamihan dyan ay miyembro ng People's Liberation Army. At ngayon ay inuulit naman nila Grace po, matagal na nating sinasabi o tinatanong, binabanata natin na pati mga kriminal ay pinapapasok dito ng immigration. Ano sabi ngayon ni Grace po? Ngayon na lang Ilang taon na nating sinabi ito. Bago pa mag-pandemic. Ano sabi ngayon ni Grace po? Mga kaibigan, yan daw mga kriminal ay pumapasok dito sa pamamagitan ng travel agency. Wala ka namang ibang pagdadaanan kundi travel agency pag sinabi mong group tour. Hindi ho ba? Yung babayaran mo na kunyari ang package ng group tour. Sama hotel accommodation, pagkain, at saka pamamasyal. Pero actually, hindi mamamasyal yun. Mamamalagi dito yun. Dahil nagbabayad yun sa immigration. Bago sila dumating dito, kunyari group tour, lalakarin ng mga kurap na kasabwat yung mga alaga ng commissioner, na mga travel agency. Kaya nakita mo yun yung bagong nilagay dyan, may travel agency yung sarili. Ano gagawin? May usapan na yan Magkano isang ulo? Pagka merong paparating na mga kriminal dito, galing China at yung mga pagtataguin na rito, pagtatrabahuin ng illegal dito, mga incheck. Ano gagawin? May listahan na. Ang kinokontak ng sindikato dito ay yung mga travel agency na mga Binondo Chinese o mga inchik dyan sa Binondo na may travel agency. Si Betty Chihuahua. Isa dyan. Marami yan alam na alam ni Rapi Tulfo yan. Kilala nila yan Mga kaibigan Ina-arbor pa nga nila yan Nung yan nababanatan sa dyaryo Inarbor pa nila gagawin, isusubo sa commissioner, sa immigration. May bagman na yung commissioner pag binigay doon, dadalhin sa commissioner yung papel. Nakalista lahat ang pangalan doon. Pagkatapos, i-order ng commissioner, ititimbre yan sa
airport na yan mga darating, may listahan sila, kopya ng listahan, ipadadala sa airport. Yan yung pastillas gang, mga kaibigan. Ang tagal na natin sinabi niyan Pagkatapos, yung mga congressman, pinagkakitaan din yan. Pati yung foreign affairs. Sa foreign affairs naman, ang ginagawa ng mga congressman, magre-request sa foreign affairs na utusan yung mission sa China, yung embassy o consulate doon. Pag sinabi mong mission, Philippine mission, yun yung mga embassy at saka konsulado. Susulat si Congressman Valeriano ng 2nd District ng Maynila. Ito, request. Pabigyan ninyo ng visa sa embassy o consulate dun sa China. Pagka sumulat ka sa DFA dun sa kay Teddy Boy Locsin, si Locsin naman, tatawagan, susulatan yung ambassador doon sa China, ambassador ng Pilipinas, para i-request na yung mga taong yun ay issuehan ng Philippine visa, mga kaibigan. So, pagpasok dito, may visa na. Kasi for a while, tinigil nila yung visa upon arrival nung nabuko yung pastillas gang Sino umimbento niyan? Inimbento yan nung panahon ni Aguirre. Nitong mga sangkot dyan sa pastillas gang, yung mga leader niyan, para yaan ang maging kapital nila upang bigyan sila ng kapangyarihan ng commissioner at saka ng Department of Justice para magkaroon sila ng mataas na pwesto. Igagawa namin kayo ng pera. Ito ang scheme. Ipag-uutos ninyo na magkakaroon ng visa upon arrival. Hindi na kailangan kumuha ng visa. Yan ang naging sindikato ng pastillas, mga kaibigan. Di ba? Pagkatapos, nung nabuko na, naimbestigahan na itong pastillas gang, kunyari, pinatigil nila. Ang sumunod naman, yun nga, mga congressman naman, sumusulat. Ito naman mga travel agency, dahil yung hindi sila konektado, halimbawa sa sindikato ng immigration, hindi sila kasali. Ang gagawin yan, lalapit sa isang congressman o kung sinong congressman. Pagkatapos, sasabihin na, sulatan mo si commissioner na ito, i-request mo sa kanya na payagang makapasok dito. So, bago pa lang dumating yung mga inchik dito, nakatimbre na yan sa airport. Titignan yung mga pangalan. Meron ng listahan doon. Magkano ang bayaran dyan? 250,000 ang isang ulo. Sabihin mo, meron kang 5 sa isang linggo. Mga kaibigan, magkano yun? Ilang milyon yun? 2.5 million isang linggo. Sa 4 na linggo, 20 katao. Magkano yun? 2.5, 5. Gawin mong doble, 5 million. May 10 million ka sa isang buwan. Pirmahan lamang nung congressman, gumawa lang siya ng request. Tanongin ninyo kung di totoo. Yan ang modus nila. Yan ang binubulgar natin noon. Noon nandun tayo sa kabilang impilan, na ipinakiusap sa akin, itigil ko. Sabi ko, makukulong yung mga yan Kakasuhan niya, kinasuhan nga parang yung sinabi natin, si Rodriguez, sisibakin yan. Yung resign, kunyari lang resign yun. Makapal lang ang mukha niyan mga kaibigan
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya dapat, sa pag-uwi ni Marcos, matapos na yung issue na yan. Unang-una, laki na ng pinsalang ginawa niyan. Sipin mo, daming na-appoint na sindikato sa gobyerno. Mga walang hiya, sangkot sa smuggling, sangkot sa anomalya, sangkot sa droga. Abay, pina-appoint, pinirmahan ni Vic Rodriguez at ipinuwesto kung saan-saan. May sangkot sa extortion. Mga kaibigan, documented yan, Public records yan, Yung mga kinasasangkutan ng mga taong yan. Pagkatapos maiiwan yung mga tao na yan, bibigyan mo siya ng kapangyarihan para proteksyonan niya kung sino yung mga naghatag sa kanya. Di ba? Yung bumili ng pwesto nila. Kaya malamang yan Dahil sa hindi na niya magagawa yung ma-exercise yung pag-abuso sa pagpirma, mga kaibigan. Manganganib ang buhay niya doon sa mga nagbigay ng pera Tapos hindi naman na-appoint o kaya na-recall. Dapat ipa-recall lahat ang appointment. Tapos ay ipa-review. Ano ba ito? Sino ba ito? Bakit i-appoint mo rito? Ito ba hindi makakaperwisyo sa gobyerno? Hindi ba natin maiko-compromise sa appointment nito ang interes ng bansa, ng mamamayan? Ang gustong mangyari ni Vic Rodriguez, baguhin ang batas. Imbes na yung mga nasa gobyerno, yung mga opisyal ng gobyerno ay maglingkod sa gobyerno, ang gusto niya, yung gobyerno maglingkod sa kanya. Ganun lang kasimple yun. Kagabi po, wala tayo. Kasi po, dumalo tayo sa birthday ng ating kapatid at ng isang kaibigan, sabay na pinagdiwang. Kaya tayo hindi nakapagprograma kagabi. At hanggang ngayon puyat tayo, mga kaibigan. Pero tayo po ay wala ng oras. Nakaligtas si Isko Yukot, May kwento na naman bago ito Hindi na natapos yung kwento nito simple lang yan. Nasapak lang sa sa Paris kung ano-ano pang kesyo-kesyo, palusot-lusot, magawa ng kwento, mga kaibigan, na hindi naman totoo. Kaya sa bandang uli, lalabas din ang totoo. Unti-unti na, papunta na sila ro sa totoo. Nagyayabang pa.